Mukhang hindi pa nagre-resurrect. O lahat kayo mukhang resurrected na. Amen? So last Thursday, meron po kaming gawain dito. At sabi ko naman po sa aking text, doon lang sa pwede kasi alam ko naman marami nagbabakasyon. At meron pa at ang nasa bakasyon pa. No? Meron pong iba, sa daw po ng gasolina, doon na muna mag-church sa malapit-lapit. Okay lang po yun. Pero kung may pag-ibig po tayo, talagang malayo man, malapit rin, pilit mo rin mararating. Ay, joke lang, Mark. May nag-request po sa akin, sabi niya, Pastor, sana yung topic ko nung last Thursday, ibalik mo ngayon. Sabi ko, sa bagay, part 2. Okay. So, ang topic ko po na sinimulan, nung nakaraan, na medyo may konting diversion, is the love of Christ in a hologram. So, binago ko po yung parang medyo scientific po yung term hologram. Okay. Ang pakinig po ng iba, holy ground. Ay, ko ba yun? Hologram. Okay, so, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa 4th dimension. Pag sinabing hologram, 3rd dimensional. Okay? So, tingnan po natin ang sabi po sa Biblia sa Ephesians chapter 3, verse 17. Ephesians 3:17 po. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Rooted and grounded in love. Okay? Verse 18. May be able to comprehend with all saints. Okay? Yan po yung tinatawag na pag-ibig ng Panginoon is nasa 4th dimension. No? Kung ano yung lawak, ano yung haba, ano yung lalim, at ano yung taas ng pag-ibig ng Panginoon. That is what we call 4th dimensional. Pag sinabi po natin 3-dimensional, sa ngayon po sa science, yun po yung nakikita lang ng mata. Anything that has, anything that occupies space and has weight, matter po yun. Okay? Pag sinabing 3-dimensional, may haba, may lawak, at may height. So yun po yung lahat ng bagay na nakikita nyo. Pag i-describe nyo, may lawak, may sukat sa taas, at may haba. Okay? So lahat na nakikita natin, pwedeng i-describe po yan sa 3 dimension. Okay? So pag sinabing 4-dimensional, pag-ibig ng Panginoon, hindi siya nakikita. So ang ating pong topic, paano ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa tinatawag nating 3 dimension. We always talk about the love of God. Right? Paano siya magiging aktual sa buhay mo na makikita nga sa iyo na totoo ang pag-ibig ng Diyos? Mga kapatid, ang pinakalayo niya ng Christianity ay maging totoo ang Diyos sa atin. Lalong-lalo na po sa larangan ng pag-ibig. Kaya niyo po bang sabihin ang pag-ibig ng Diyos ay totoo sa buhay mo? So ang layo ng topic na ito, para maintindihan natin, paano mag-actualize, paano kung mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen, Kaura? Malalim ang mga tanong mo sa akin sa text mo. Tanong ka lang, ha? Tanong lang. Totoo bang pag-ibig ng Diyos sa akin? Okay. So, ang text po natin gagamitin, okay. Ituloy po muna natin po ito. Ang pag-ibig ng Panginoon ay verse 19, para po masakit-sakit natin, yung kanyang pag-ibig ay nasa 4th dimension. Hindi nakikita rin po. Tignan nyo. Verse 19. And to know the love of Christ, what is the love of Christ? After describing the 4th dimension, ano ibig sabihin po ng love of Christ? Which passeth knowledge, hindi kayang maarog ng kaisipan. Okay? At ang layunin po ni Paul sa kanyang prayer at upang kayo ay mapuspos ng pag-ibig ng Panginoon. So gusto ni Pablo at gusto ng Diyos, mapuspos tayo ng pag-ibig ng Diyos. Okay? So, mamaya makikita po natin kung gano'n talaga
The meaningful kong passage na ito. Pag sinabing ikaw ay puspos ng Diyos, puspos ka ng pag-ibig. Kasi sabi po sa 1 John 4:16, ang tumatahan sa Diyos ay tumatahan sa pag-ibig, at ang tumatahan sa pag-ibig ay tumatahan sa Diyos. Hindi pwedeng may Diyos ka pero wala kang pag-ibig. Hindi pwedeng may pag-ibig ka, de agape lang pero wala kang Diyos. So, ang Diyos at ang pag-ibig ay iisa. Yan po yung dahilan kung bakit po sinisikap natin sa ating iglesia ay naghahari ang diwa ng pag-ibig. Kasi pag walang pag-ibig dito, wala ang Diyos dito. Amen? Okay, so ngayon tingnan po natin sa Bible, paano natin malalaman na totoo ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ha? Are you ready? Okay, Romans 8:37. So yun po yung pinaka-text natin talaga. Dinescribe ko lang po yung hologram. Paano mag-a-actual ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Okay, so tingnan po natin, basahin natin. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. So, ibig sabihin nun, kung totoong pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay isang matagumpay na tao. Hindi lamang matagumpay, but more than that. Grabe, more than a conqueror. You're a mighty warrior. Hello? Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, Cora, makes you a warrior. Amen? From warrior to a warrior. Amen? Okay. So ngayon, nakita natin na kung totoong pag-ibig ng Panginoon, you are a warrior. You're a more than conqueror. Kaya ang theme po ng ating pag-aaral is victors in Christ's love. Or victors through Christ's love. Isang matagumpay sa pamamagitan ng pag-ibig. Ulitin ko, ang pag-ibig ng Panginoon makes you a warrior. Naalala ko po nang ako ay nasa Baptist. Madami po akong members na nasa army. Diyan po kasi kami sa may staff house dati nandyan po yung army. So marami itong officers. Ang sabi po ng isang tinyente, Pastor, ayaw ng boss namin na na magbabible kami. Kasi magiging duwag daw kami. Kasi ang concept kasi ng commander nila, pagka nagbabible ka, magiging duwag ka. Kasi puro pag-ibig. Di ba? Si Mars ngayon ay nagbabible study sa mga SWAT. Ilang SWAT ang hawak ko? 12. Ilan lahat? So ilan? 25 lahat. So what? Pag tinanong ka halimbawa ng sundalo, Ma'am, di ba sabi sa Bible bawal pumatay? Pulis kami. How would you answer that? Bawal pumatay, sabi sa Bible sundalo kami. Ha? Ay, may tanong siya. Tinatanong lang kita, paano mo sasagutin? Answer it from the Bible. Okay. Ang ibig sabihin ng thou shall not kill, okay? Ulitin ko. Not all, ulitin ko ang statement na, not all murders are killing. Ulitin ko all murders are killing, but not all killings are murder. To defend the country, of course, as my duty to protect, kasi gagamitin yung verse na yan Di ba? So sabi ko, alam mo ba sa Korea? Noong panahon nang nagsisimula ang pag-angat ng Korea, sa 5 sundalo, 3 ang born-again Christians. Pag born-again Christian ka, they will hire you kasi ikaw at tapang na tao. Kristiyano ka Okay? Again, love makes you a conqueror. Love makes you tough, not weak. Amen? So ngayon, makikita natin, kapag totoo ang Diyos sa'yo, totoo ang pag-ibig sa'yo, you're a conqueror.
Amen? Okay, tingnan natin, number 1 point, number 1. Johan, dito na si John. Nagtitake note ka, John, no? Namiss kita, Johan, eh. Talagang answer prayer ka sa akin, eh. Okay, John. Si John Lloyd, ikaw, nawawala ka. Buti, kumanta ng ate mo dito, andito ka na. Sana huwag ka nang mawala, ha? John Lloyd, ha? Point number 1, ano ba yung implication ng victors in Christ love? Pag sinabing victors in Christ love, anong implication? Balikan natin po ang Romans 8:37. Balikan natin yung time. Time? Nay is an expression. Parang yes, nay. Ano ba ibig sabihin ni Paul? Ang sabi sa verse 35, the implication, pag sinabing victory, may pinagdaanan, may pinaglabanan. Kaya ka naging matagumpay. Okay? So, sabi ni Paul sa verse 35 of Romans 8, who shall? Bakit sinabing who shall? Nakalagay dito, who shall separate us from the love of Christ? Dapat kung who, dapat ang sagot, shall the demon? Shall the enemy? Hindi eh. Who shall? Kasi nasa likod ng lahat ng ito, si Satan naman talaga eh. Kung tutusin natin, no? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Kapighatian ba? Distress? Persecution? Famine? Tagutom ba? Kahubalan ba? Kawalan ba ng damit? Peril? Dangers? Or sword? So, dinidescribe niyo po ng kanyang pinagdaanan. Meron ba kayong pinagdaanan ng ganito? Sino sa inyo may pinagdaanan ng nakedness and famine? Sino sa inyo nalagyan sa peligro dahil sa paglilingkod sa Panginoon? Meron na ba? Sinamarize niyo po yan sa verse 36. Ang sabi niya sa verse 36, as it is written. So, kanya pong kinote yung Old Testament passage from the book of Psalms, nang sabi niya, alang-alang sa inyo, kaya kami ay tinuturing ng patay. We are killed off. Lagi kami pinapatay ng mga kalaban namin. At ang sabi niyan, we are accounted as sheep for the slaughter. Lagi kaming tinitingnan na parang kakataying mga tupa. So gano'ng katindi po ang pinagdaanan nila. Verse 37, parang pasigaw ni Paul, nay, in all these things, I am, and we are more than conquerors. Why? Through Him that loved us. We are unbeatable. We are unkillable. Wow! Yan ang ibig sabihin ni Paul ng 37 na yan. O gusto yung i-summarize natin ang implication ng love of Christ, as a conqueror. Okay, tingnan natin. Ito pong isa sa malupit na sinabi ni Paul in 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 27. Tingnan po natin. Ayan po sinasabi ni Paul. Diba? Are they ministers of Christ? Meron kasi nakikipagkompetensya sa kanila ng mga maling mangangaral. Sila ba yung ministers ni Christ? I speak as a fool para kung hangal dito. Why? Kasi siya pinagbabagay ng kanyang pinagdaanan. Anong sabi niya? I am more. Kung sila yung lingkod ni Kristo, mas lalo naman ako. In labors, more abundant. Grabe ang aking pagpapagod. Ang aking kahirapan sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, sabihin ako sa inyo. Ang nagpatibay sa akin sa paglilingkod sa mga pinagdaanan ko, pag kinukumpara ko yung buhay ko kay Paul, kakahiya. Yung hirap na pagdadaanan ko, walang kwenta eh. Sabi ni Paul, in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more, lagi ako nabibilanggo, nabibigit sa kamatayan. No? Pagkatapos siya'y pinagugulpi pa, hinagupit, 5 times, received by 40 stripes. Ano po yung latigo, nilalatigo siya sa kanyang pagigilingkod ng Panginoon. Verse 25, thrice was I beaten with rods, pinagpapalo ng batuta. Was I stoned, pinagbabato po siya sa may Listra. Alam niyo po yung kwento sa Book of Acts, iniwan siya dahil ang akala patay na siya. Ayun po yung tinagalan ni Paul. Thrice I suffered shipwreck, tinatransport po siya bilang bilanggo. 3 beses nalunod ang barko.
A night and a day I have been in the deep. Verse 26. In journeyings lagi ako naglalakbay. In perils, panganib sa waters, panganib sa mga magnanakaw, hindi siya exempted. Kahit siya born again Christian, nasa kanyang Panginoon, laging may mga magnanakaw pa rin. Di ba? Panganib sa aking mga kababayan, galit sa kanya ang mga Jew, sa kanyang pinangangaral ng Ebanghelyo. Perils by the hidden, perils in the city, perils in the wilderness, perils in the sea, and perils among false brethren. Verse 27, finally, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, nay, in all these things, I am more than a conqueror. Ano mga kapatid? Kumusta yung pinagdadaanan nyo? Balita pa lang ng economic downfall, wala na, nanginginig na tayo. How do you look at yourself? How do you see yourself? Okay, so yun po yung implication number 1. Point number 2 po tayo. Ano yung merong point number 2, just for the sake of letter I, the insurance that Apostle Paul has a victors in Christ. Love is securing. Love is securing. Okay? Love is ensuring. Merong ito yung nagbibigay ng certainty. Nagbibigay ng assurance. Okay? Sino po ditong insured? Pakitas mo ka, may insurance po ba kayo? Uy, may mga insurance. Ang daming may insurance dito. Yung health card. So, actually, si Melvic, buti may insurance. Ang gastos siya sa kanyang pag-hospital, 200,000. Wow! Buti may insurance. Di ba? Kami wala kaming health card. Meron kaming Oracle's Herbal. Okay, Apostle Paul, ay meron siyang insurance. Okay? Yung insurance niya, hindi na babankrupt. Okay, balikan natin. Sabi niya, who can separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword. And then jump to verse 38. Look, for I am persuaded, I am certain, I am assured that neither life, nor death, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us or to separate from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ano yung insurance meron siya? The permanence of the love of God. So ang pag-ibig ng Panginoon ay pinapakita ni Paul, kaya ako naging matagumpay sa lahat ng laban sa buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos na permanente. Okay. Pag ako po'y may kakasal, sa interview sa counseling, tatanungin ko po yung girl, ano yung mga fears mo sa pag-aasawa? Baka po kami magkahiwalay. Common po yung sagot ng babae. Baka po ako'y talikuran. Mga ganun eh. No? Di ba? Bihira po sa lalaki yung nagsasalita ng ganun. Puro babae kalimitan. Ang babae lang ata. Maybe usong-uso kay tulpo, ang lalaki po ang iniiwan eh. So Paul was having the assurance of the permanence of God's love. Kaya, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Okay? Okay. Kaya sabihin ako, listen. This is not just about the permanence of the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos is permanent. It means consistent.
Not only that it is consistent, that it's always there. I will never leave you nor forsake you. Ang pag-ibig ng Panginoon when it comes to magnitude is permanent. Ibig sabihin mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na mabawasan at hindi na rin madadagdagan. Permanente yan. Hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Di ba? Kung ating susukatin ang pag-ibig ng tao, para siyang thermometer. Ang tawag doon? Thermometer. Tama ba yun? Oo. Yung sinusukat yung init. Alex, kung meron kang thermometer ng pag-ibig, ano sa palagay mo yung pag-ibig ni Dennis sa'yo? Permanente o fluctuating? Ha? Permanente? O balikan natin, Dennis, ikaw. Permanente. Ang pag-ibig ng tao, Munik, alam ni Munik, di ba? Hindi permanente, ano? Minsan high, minsan low, minsan medium. Kapag napiplease ang tao, umaangat yung kanyang pag-ibig. Oh, love na love kita. Kasi natutuwa ako sa'yo. Pag naiinis naman, hindi na kita love. Bumababa. Pero ang pag-ibig, mga kapatid, take note. It is permanently high. It will never go low. Susan, ang nakakatuwa sa Diyos, hindi ka nagtatapat para lalong ibigin ka ng Diyos. Hindi ka na pwedeng ibigin pa ng Diyos higit sa pag-ibig na tinanggap mo na. Sagad na yun eh. At hindi ka rin matatakot na ang pag-ibig ng Diyos magbabago pag hindi ka nagtatapat. Gets? Kaya ang sarap, meron talagang assurance sa pag-ibig ng Panginoon kasi nothing can separate us, and more importantly, the love of God will always be consistently high and on fire. Human as I am trying to be consistent with my love for you, with my love for my family, with my love for God. But as human factor, I am not consistent. And no one can ever be. But the love of Christ will always be consistent. That's why we can shout, yes, we are more than conquerors through Him that loved us. Amen? So that is the permanence of God's love. Okay. So, ano yung permanente sa pag-ibig ng Panginoon? Pastor, I've been talking about love. Ano bang meron ako dyan? Romans 8:28, tinan po natin. Love has purpose. Inibig ka ng Panginoon ng purpose niya sa'yo. Pag sinabi mong mahal ako ng Diyos, anong ibig sabihin ng Diyos sa'yo? Pag sinabing love, I love you, ano ibig sabihin ng I love you? Dahil ba kailangan kita? Mahal na mahal kita, huwag mo kong iwan. Mali! Mahal na mahal kita, alis ka, kawalan mo. Mahal na mahal kita, kung umiwan, kawawa naman ako. Mali! Love is powerful. Okay? Pag sinabing love, mahal ko asawa ko, I will do all my best for her good. Love brings the object of love to a pedestal. Kung mahal mo ang asawa mo, sisikapin mong gagawin mong lahat, mananalangin ka ng matindi para magawa mong pinakadabe sa mahal mo. Amen. Gusto kong tiyakin na mahal ko ang church. Sinisikap kong manalangin sa inyo araw-araw. Dahil mahal ko kayo. Yun ako nakikita. Dahil marami akong pelikulang ginagawa ngayon. Pero ginagarantiyan ko, nananalangin ako sa inyo. Kahit alam kong nananalangin din mo kayo sa akin. Pamisa-minsan. Amen? Pag sinabing pag-ibig, Marlene, pag umibig ka, gagawin kong lahat na magagawa ko sa ikabubuti ng taong iniibig ko. Amen to? Mga sito. Tapos bisa kamay mo. Hawak ko ang...
May version yan si Sarah eh. Sarah, ano nga yung version mo? Yung hinahawit mo dito nung last Thursday. Sige na, tanong mo yan. Okay. Ang sabi sa Romans 8:28, tinan nyo ha? Tinan nyo. Ayun o. Oh, ang sarap talagang tanggapin mo yung ang sarap paniwalaan mo, mahal ka ng Diyos eh, alam mo? Kasi ang sabi ng Bible, lahat ng bagay, masama man o mabuti, sa ikabubuti ko palang layo ng Panginoon. So, dapat kong tanggapin yun na lahat ng bagay, pangit man o masama, gano'n man kasakit, gano'n man kahirap ang pinagdadaanan ko, laging ang dulo niyan sa kabutihan ko pa rin. Hindi ko man kayang tanggapin ngayon, pero by faith, maniniwala ako, everything, all things work together for my good because God loves me. That's why I can do all things through Christ. Do you have the assurance of God's purpose in your life? That God is in the business, nothing but for your own good? Every experience, all experiences must be filtered. The Romans 8:28. That is for my own good, though I don't understand it. Okay? The intention of purpose. Or the purpose is for my good. Because God loves me. I'm more than a conqueror. Okay? Pumasok na ba sa inyo itong verse na to? So I remember this verse, I cannot forget. Since yung nakakatanda, paano ko na-encounter ng verse na to? Very memorable sa akin po ang verse na to. Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, sa Cebu po yun. Okay? Meron po nagdala sa akin na girl sa pagbabible study na hindi niyo po alam na crush ko siya. Okay. Hi Glenn. Si Glenny. Pero kami ng course kasi. I love you. Hindi niya alam yun, pero nung ako umalis na ng Cebu, nagbigay siya ng note sa akin na parang nalulungkot sila na aalis ako ng Cebu. Okay? Sa school, mga kasama ko sila sa Bible study at naglagay siya po ng verse sa dulo. Matagal kong iningatan po yun hanggang nagkagunit-gunit na sa wallet ko po yung note na yun. Unang-una, hindi dahil sa verse, dahil sa sumulat. Romans 8:28 ang kanyang nilagay, but we know that all things work together for good. Sabi niya gano'n. Siguro sabi niya, masakit man sa akin, hindi na kita makikita. Pero I know all things work together for good. Simula po nun yung verse na yan. Memorize ko na po yan. Hindi na po lumilit sa akin. Hanggang ngayon. Kaya po, medyo tumibay po ako na lahat na nangyari sa buhay ko. Ipinifilter ko po lahat yun. Good or bad. I know that all things work together for my good. So ginawa ko po yung kwento nyo sa inyo para hindi yung malimutan ang verse na to. Kasi ang intention ng Panginoon sa atin, no less than our good. Always and always. Amen? Okay. There is a permanence of that purpose. And another thing na nakakatuwa po dito, pangalawa lang, ito lang yung emphasis ko, bagamat marami to, okay? Pangalawa, sa verse 32, Romans 8:32. Okay? Kanya, ang pag-ibig po ay yung pagbibigay ng Panginoon sa atin ng kanyang buhay. O pagbibigay ng kanyang bugtong-anak. Nung ma-encounter ko din po yung verse na to, grabe po ang sense of security ko. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi po sa verse na to, okay? Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus sa atin dahil mahal niya tayo, okay? Meron pa kayang bagay na kanyang ipagkakait sa'yo? Come on, you reason out. Kung binigay ng Ama ang darling of heaven, Jesus Christ, representing all of heaven, Jesus Christ, the Father gave it to you. Ano pang bagay na hindi niya kaya ibigay sa'yo? The presence of Christ is a guarantee of all needs and every need is provided. Tawa niya? So ngayon, ang sarap naman ng buhay ka sa mundo, wala kang katatakutan. Kahit pamabalitaan natin na mawawala na ng langis, ilang buwan lang ang ating oil, ang sabi, ilang buwan? Hanggang? Mukhang iba't iba tayo ng nasasagap na balita. Ang balita ko po, hanggang katapusan ng June,
Di ba? Mauubusan ng oil. Okay po? Sino sa inyo ang ginagapangan ng takot sa mga nangyayari sa ating paligid? Hamon ni Joanna kanina, Lord, alisin niyo po ang takot sa amin. Di ba? Sa mga nangyayari sa aming sanglibutan. Di ba? Sino po sa inyo ang dinadaalan ng takot? Basahin niyo po yung verse na yan. Nakatingin kasi tayo sa mundo lang. Hindi tayo nakatingin sa pag-ibig ng Diyos, na ang pag-ibig ng Diyos nagagarantiya sa atin. Di ba? Sino po sa inyo nakakatanda ng verse na ito? Sabihin niyo ang verse na ito. Ang sabi sa verse na ito, sabi niya, is, kahit magtagutom, ang anak ng Diyos ay mananatiling kakain. Psalms, something like this. Psalms. No. Psalms. Ayan, hindi yung tinandaan kaya kayo natatakot Wala kayong hawak na pinangahawakan Psalms 32 na. Romans 32 lang kayo, Romans 32. Psalms 37:19. Ayan o. Sino yung takot magutom? Sino? Sino takot magutom? Sino takot mawalan? They shall not be ashamed in the evil time. Evil time, katulad ng meron tayo ngayon. And in the days of famine, they shall be, not only they shall be fed, but they shall be satisfied. Pag natatakot na kayo, nagugutumin kayo, dahil pagdating ng alas 8 ng umaga, dapat kumain kayo. Pagdating alas 12, dapat kumain kayo. Pagdating ng alas 6, dapat kumain kayo. Paano kung wala na kayong kakainin? Alas 6 na. Di ba? So, there is a permanence of His purpose and there is a permanence of His provision. Okay, so I will go quick to my third point. Ano naman yung palatandaan na ikaw nga ay victor? How can you tell to your children? How can you tell to the world, to the people around you, hey, I'm a victor, I'm more than a conqueror, through Him that loves me? How can you say that? Ano yung tinatawag na identifying marks? That's point number 3. The identifying marks. Number 1. Ito yung number 1 negatively. Ang sabi sa 1 John chapter 4, simula sa verse 16, 17, and 18, tinan po natin. Basahin po natin. Sabay-sabay po natin basahin. Laksan. And we know, and we have known, and believe the love that God had to us. God is love, and He that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him. Kung nasa Kanya ang Diyos, nasa Kanyang pag-ibig. Verse 17, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Verse 18, ito na po yung sign, na ikaw ay talagang warrior, through the love of Christ. Ang sabi dito, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear of torment, he that feareth is not made perfect in love. May I have your eyes on you? Pag ikaw ay victor because of the love of God, the love of God is perfected on you. Negatively, wala kang kinatatakutan. Wala kang kinatatakutan. Ang tao may mga takot, warrior, okay? Maraming anxieties na pinagdadaanan, madalas ma-stress, okay? Ay hindi pa perfected ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang buhay. Hello? Anong kinatatakutan po niyo sa panahon nating ito? Again, 7 basic fears. Number 1, the fear of death. Okay? Ang sabi po sa Hebrews 11, Hebrews 2:14, Hebrews 2:14 tayo. Ano yung identifying marks na ikaw ay warrior at ikaw ay victory and victor? Walang kinatatakutan. Okay? Ang sarap mabuhay na walang kinatatakutan. Lalong-lalo na the number 1 fear is fear of death. Ang sabi dito, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same. Nagsakatawang tao si Kristo, ano kanyang layunin? Na sa pamamagitan ng through His death, He might
might destroy him that had the power of death, that is the devil. In verse 15, and deliver them upang tayo ay iligtas sa pamamagitan ng pagkatakot sa kamatayan na siyang umaalipin sa tao all throughout his life. Lahat ng tao sa mundo ay alipin ng pagkatakot sa kamatayan. Okay? So doon po sa galit kay Trump, galit sa Israel. Simple lang po yan, struggle for survival. Ang sabi ng mga Hamas, ang sabi ng Iranians, ng Hezbollah, gumawa sila ng vow na hanggang sila nabubuhay. Tupukin man sila, they will rise up again and they will continue their objective to eliminate all Jewish and to eliminate all Christians and to eliminate America from the world. Parang ibig sabihin ng Hamas, kami, nabubuhay kami para patayin ka. Anong gagawin mo? Papayag ka nang bang mapatay ka? Kaya po sila, inuunahan nila ang Iran. Inuubo sila ang Hamas. As simple as that. That's a struggle for survival here. Buhayin mo ang Iran! Buhayin mo ang Hamas! Para mong binuhay ang mga taong binigyan mo ng kapagiran para patayin ka. O ngayon, galit ka kay Trump, galit ka sa Israel. As simple as that. Eh, paano binumpay ang mga children? Those children of the Iranians, they will rise up again and continue the fight to kill Americans and to kill Jewish. Pero hindi naman intention nyo. Okay, saan tayo takot mamatay? Ikaw, Kevin, takot kang mamatay? Ha? Pasakal kita kay Joanna eh. Okay. Okay, mga kapatid, is this? Okay. I don't want to create fight with you, ha? Bahala kayo. Okay, ito na yun. Number 1, ang Kristiyano na warrior and victor, walang takot. Number 1, hindi takot mamatay. Okay? Kasi meron siyang assurance kapag siya namatay, hindi na siya mawawali sa Panginoon. Magpapatuloy ang buhay na walang hanggan. Ang takot ay nagsisimula, ang ibig sabihin ng takot sa kamatayan is fear of separation. Okay? Pag sinabing mamamatay, masaseparate ako sa life. Okay? Pero kung di ako masaseparate sa life, which is God is my life, magpapatuloy ako. Kung meron pa kayong takot sa buhay nyo ngayon at takot kayong mamatay, baka hindi nyo pa totoong kilala ang Panginoon sa buhay nyo. Or baka hindi pa perfected ang love ng Panginoon sa'yo. Kasi ang taong may Kristo, hindi na takot mamatay. Hello? Pangalawa, pangalawang kinatatakutan ng tao, takot sa sakit. Dahil pag nagkasakit ka, mamamatay ka pag walang gamot. Eh hindi ka nga takot mamatay eh. Kapit ka pa takot magkakasakit. Amen, Melvic? Amen. Pangatlo, takot mawala ng pera. Dahil pag wala kang pera, you're separated from resources. Always, death is about separation. Diba? Ang tao takot, nag-iipon ng marami dahil baka ma-hospital. Bumili ka na lang ng herbal ni Ora. Advertisement to. Fear of failure is another fear, common basic fear. Fear of old age, hindi ka na takot tumanda. Di ba? Ang iba takot tumanda, lahat na lang pampabata gustong bilihin. Di ba? Sabi nila, yung tama daw ng baboy, pampabata daw yan. Bata ka pa, mamatay ka na, sabi nila. Nabalitaan niyo ba na ang taba ng baboy anti-cancer? Oh, sabi ni Marlene, no? Antay-antay ka lang, may cancer ka na. Antay-antay lang. Seven last fear ng tao is fear of being alone. Sixth fear is fear of losing loved ones. To be separated sa mga mahal natin. Ang isa nagpapasaya sa buhay ng tao, loved ones kasi yun. Kaya takot tayong mawala. Kaya nakita nyo, ang bata kahit lumalayas, kahit pinapalayas sa magulang, naghahanap ng pamilya, kasi ang pamilya nagpapasaya sa buhay yun eh. Kaya kapag ka nawalan tayo ng mahal sa buhay, ang tagal bago makamove on. Praise God, si Sarah nakamove on na. Amen? Amen. Diba? Ang tagal kasi, there's a pleasure of being together, right?
With the families, lalong-lalo na. So ngayon, I have no more fear because there is God who will never leave me nor forsake me. There is a permanence of His purpose. There is a permanence of His provision. Let me tell you this, no? Wala ka pa sa mundo, lahat ng kailangan mo has been provided by God, prepared already. Would you like to say amen? Amen. Bahala kayo. Kung naniniwala ka na lahat ng pangangailangan mo bukas, tapos na, before the world began, wala kang fear in every coming day, for every need that will confront you in every day of your life. Amen. The provision